mga ka-trip, good evening po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po ang ating mga negosyo? So sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa po nakapag-subscribe, click nyo na po yung subscribe button at huwag nyo pong kalimutan na notification bell para ma-notify po kayo palagi tuwing may mga bago po tayo na-upload na video. So ngayong gabi mga ka-trip, ang isi-share ko po sa inyo ay isa rin pong item na pinaka mabenta or fast moving sa ating mga motor parts stores or sa ating mga motor shop. So napaka-importante nito, isi-share ko po sa inyo ngayong gabi mga ka-trip, kaya pwede nyo pong i-take note, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang at hindi pa familiar at sa mga magsisimula pa lang po dahil ang item na ito ay talagang mabenta at napaka-fast moving. So, ano po ba itong tinutukoy ko? Ito po yung mga rare sprocket, mga ka-trip. So, sa mga hindi familiar at hindi alam or hindi kilala ang mga rare sprocket, ipapakita po natin isa-isa mamaya at isi-share ko rin kung anong mga motor ba yung mga gumagamit na mga ganong klaseng mga rare sprocket. Okay, start po tayo dito sa rare sprocket number 1. So, sa mga hindi po familiar o hindi pa kilala o hindi pa nakakakita ng rare sprocket, ganito po ang itsura ng rare sprocket. Ayan. Ayan siya. So, ito yung rare sprocket. Ito po yung sprocket na panglikod. Kasi yung pang sa harap, yung sa makina, yun naman yung tinatawag na engine sprocket. So, focus muna tayo ngayon sa rear sprocket para mas maintindihan ng lahat at matandaan at makapag-take note ang sino mang gustong mag-take note. So, itong hawak ko pong rear sprocket na ito is mga pang XRM125, Wave 125 po. Kung napapansin nyo, itong isa is kulay itim, itong isa naman is kulay puti lang or kulay silver. So, connotation po ng lahat ng mga customers, lalo na ng mga customers na kapag kulay itim, is yun yung matibay na brand. Kapag kulay ganito, puti or silver lang, is ito yung medyo mahinang brand or yung madaling mapudpod. Pero sa totoo lang mga country po, talaga tama po sila. Kasi, yung kulay itim talaga sadyang mabigat yan compare dito. Kumbaga parang solid ba? Solid yung kulay itim. Lalo na yung mga brand na sa akin kasi dito, mayroong Immerflex, tapos may TSR. Yan, mga magagandang brand yun siya. Talagang mabigat yan compare dito sa mga silver. So, mas mahal naman, mas mataas ang presyo ng mga kulay itim compare dito sa mga silver lang or mga kulay puti. So, XRM125 at Wave 125, pareho lang po sila ng rare sprocket. Kung mapapansin nyo, yan, 4 lang ang butas niyan. Tapos medyo malalim siya. Ganun din dito sa isa. Ganun din dito sa kabila. Ayan. 4 din ang butas niyan. Yan siya. So, same lang sila, XRM125 at Wave 125. So, ito po ang itsura ng rare sprocket. Kapag order kayo, sulat nyo lang, halimbawa, 6 pieces rare sprocket ng Wave 125, XRM125. Ibig sabihin, Wave 125 / XRM125. Kung ilang teeth. So, sa mga rare sprocket po, marami tayong mga teeth. Ano po ba yung tinatawag na teeth? Yung teeth na tinatawag po, ito po yung ngipin niya. Yan, yung paikot na yan. Yan, dito kasi nakakabit yung kadena. Dito nilalagay yung kadena. So, tawag dyan is teeth. So, dito, mayroon ako from 32, 34, 36, hanggang 38. Actually, bihira na yung gumagamit ng 38 teeth. Medyo may edad-edad na yung mga bumibili nun. Ang pinakamabenta is yung 32, 34, 36 teeth. Next mga cantrip is ito pong rare sprocket ng mga Wave 100, Dream, or mga C100. Pareho naman ito, lalo-lalo sa probinsya ng mga cantrip, tandaan nyo po, ang gumagamit din ito na marami na hindi branded na mga motor is yung mga Rusi. Mga Rusi po na mga motor. Yun po yung mga Rusi 110, MP, SYM, RB. Yung mga half body ba ng mga ng mga motor na mga Rusi tsaka mga SYM. Ito yung rare sprocket nila, yung mga pang C100 or pang Dream. Kanina kung natatandaan nyo, yung sa mga pang XRM is dito yung parang may baon. Ito naman, yung sa mga C100 naman is dito yung parang may kanal siya konti dito. Yan. So, ganun pa rin. Meron akong magandang klase. Ito actually TSR brand. Yan, makapal talaga siya. At meron naman tayong medyo mumurahing klase. What's this? Pocket. Okay. Good one. Bye-bye. Bye-bye. Mommy, like you. Love you. Nagpatalastas pa. So, balik tayo. Same din mga ka-antrep dito sa mga pang Dream or C100 na ito, na mga rare sprocket. Meron tayong medyo mahal, medyo din tayong mga mura. And then, as usual, ang pinaka-fast moving po dito na numbers or na mga tip nito is yung 32, 34, and 36. So, yung may 38 din ako hanggang 38. Pero, hindi na yun siya masyadong mabenta. Yung tatlong number talagang pinakamabenta. And dyan sa tatlong yan, pinakamabenta is 32 and 34. Kasi sa mga maliliit po ito ng mga motor, mga half body, yung mga 100 type. Kaya lang, ang marami talagang mga bumibili. Kasi sa mga probinsya, maraming yung mga Rusi.
SYM, yon. So, fast moving talaga itong mga ganitong klaseng rear sprocket. So, next naman mga ka-antrep na ipapakita ko sa inyo is itong rear sprocket po ng Barako. So, itong Barako na ito siya, malaki ang butas nito dito ng pang Barako 175. Tapos, 6 ang butas niya. Yan siya. Pag nagsukat kasi nito mga ka-antrep, pag may bumili, dala nila yung hub nila, ito yung susukat mo or yung luma nilang rear sprocket din, pagpapantayin mo lang yan. Kapag magkapantay yung butas nito at ng luma nila at itong gitna, okay na yun siya, yun na yun siya. So, kapareho din ng pang Barako, yung rear sprocket mga ka-antrep na Kawasaki na Fury. So, para sa mga motor po ng pang Barako or mga kagaya niya, ang gumagamit kasi ng Barako na rear sprocket is kapareho niya ang Fury, mas marami po ang bumibili ng mga malalaki, yung mga simula po sa 38, 40, 41, 42, 44, 45, hanggang 48, hanggang 51 pa, lalong-lalo na kung pang tricycle or yung mga top-down, mas pinipili nila yung mga malalaki kasi syempre pwersado, kailangan malaking sprocket kapag pang tricycle na pamasada or yung mga pang top-down ng mga karagahan. So, kung pansin yung maraming mga Barako ng mga tricycle sa location ninyo, mas mag-purchase kayo ng mga nasa 40, 41, 42, 44, 45, 48, hanggang 50 or 51. Pero bihira na rin yung nagpi-50 hanggang 51. Diyan kadalasan sa 48, 45, 44, 42, 41, 40. Okay? Next naman mga ka-antrep na ipapakita ko sa inyo is ito po ang rear sprocket ng pang STX. Kung mapapansin nyo, yung STX is, di ba, malaking motor yun, pero pansinin nyo mga ka-antrep yung kanyang gitna, maliit lang, and then 4 lang din ang butas niya. Ayan. Sa mga kapareho mga ka-antrep na gumagamit ng rear sprocket nitong pang STX is yung mga Krypton, yung mga RS100, yung mga ditangki po na Haojun na mga motor, and then yung old model po ng CT100 na Badja, at yung mga Yamaha STC. Sila po yung mga gumagamit ng rear sprocket nitong pang STX. So, ito mga ka-antrep, yung mga pang STX, kalimitan malalaki. So, itong hawak ko ngayon is 45 teeth. Ito naman, 48 teeth. Yan. So, marami kasi, yung mga ganong klaseng motor kasi, mas pinipili nila na mga malalaki ang sprocket na nilalagay nila. Lalong-lalo na kung pang pasada. Kung mga single, yan, gumagamit yan sila ng 40. Bihira yung mga nag-fit to 36 or 38 pababa. 38, 40, 41, 42, yan yung mga ginagamit nila, 45. Okay? So, ang next na ipapakita ko po sa inyo mga ka-antrep, ito po ay rear sprocket ng mga pang Badja CT100. So, ang lalaki ng mga sprocket mga ka-antrep, pero 4 lang yung butas niya. As usual, meron tayong kulay puti lang at meron tayo nitong kulay itim. So, ang bigat nitong kulay itim compare dito sa kulay silver lang or kulay puti. And then, wala tayong masyadong problema mga ka-antrep doon sa mga branded na mga motor, na mga rear sprocket. Kasi kung ano yung kanilang pangalan, halimbawa, pang Badja, kagaya nito, pang Badja talaga yung kanilang rear sprocket. Kagaya nung pang Rusi na nakikipareho sila ng sukat ng mga pang TMX. Mamaya isusunod natin yan. So, ito, as usual mga ka-antrep, bihira yung kumukuha ng 32, 34, 36, halos mga kabataan lang yun. So, maraming kumukuha nito or bumibili nito is yung mga 38, 40, 41, 42. Pero yung sa mga kabataan, pag yung mga kabataan yung mga bumibili, may bumibili pa rin ng 32, 34, 36. Okay, so, much better na simulan nyo sa 32 hanggang 48 or 51 kasi yung mga pang sidecar, kahit na pailan-ilan lang. At nga pala mga ka-antrep, may mga Badja CT125, yung mga old model po, na ang kanilang rear sprocket is kapareho lang ng pang Badja CT100. So, Badja CT100, mga Aura, at saka yung mga Badja CT125 na old model, pareho lang yung kanilang, yung kanilang rear sprocket. Kasi yung mga Badja CT125 na mga bago, 6 na ang butas yun. Ito ipapakita ko po. So, kagaya nga po na sinabi ko kanina mga ka-antrep, yung mga pang Badja CT125 na mga bago, or yung mga pang Wind 125, is 6 na po ang butas niyan. Ito po yung rear sprocket nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maliit lang yung ganito. Pareho lang sila nung pang 100. Pero ang butas naman ito ng sprocket bolt niya is 6 ang kailangan. Yan siya. Yan. So, pareho ito silang pang Wind or pang Badja 125. Pero, 6 ang butas nila nito. At, ito siya. At magkaibang brand. TSR ito. TSR. Itong isa naman is Koza. Yan. Mas mura ito. Medyo mas mahal ito. At ito ay 44 teeth. Ayan, 44 teeth. Itong isa naman is 45 teeth. So, kapag umorder tayo sa mga supplier nyo mga ka-antrep, sabihin nyo lang, halimbawa, 5 pieces rear sprocket Badja CT125/Wind 125. Tapos pareho lang din naman sila dun sa 100 na plain na yung ganito. Kaya lang, yun nga po, 6 ang butas niya. So, 6 ang sprocket bolt na kailangan dito. Yung sa pang 100, 4 lang. So, next mga ka-antrep is ito pong mga pang TMX 155 na mga rear sprocket. So, mabenta ito, gawa nga po ng napakaraming mga motor ang gumagamit nito ng mga ditangke. Yung rear sprocket po na pang TMX
is, ang gumagamit din po nito is yung mga Rusi 125, Rusi 150, Motorstar, CG 125, CG 150, Supremo. Yung Euro po na sports na 150, yan pang TMX po ang ginagamit na rear sprocket. So, take note niyo po yun. Kaya, mabenta at mabilis maubos yung mga rear sprocket lalong pag sa probinsya, o halimbawa dito sa amin kasi ang daming mga motor nang gumagamit nito. So, mabenta dito kasi yung mga single, yan 32, 34, 36, and then kapag sa mga pang sidecar naman, yan yan sa 40, 42, 44, 45, 48, yan yung mga mabibentang mga number. Dapat lang din ang butas nito mga ka-antrep, nitong pang TMX, and then medyo malaki yung ganito niya. Palagi kasi yan nagkakatalo dito po sa mga butas niyan eh. At saka nitong gitna. Kasi kapag hindi magkatugma yan, yung butas na yan, hindi yan mapapasok doon sa hub. So next mga ka-antrep is ito pong rear sprocket ng pang KLX 150. Itong pang sports po, ayan. So kung mapapansin nyo, wala akong binibenta nito nung kulay puti kasi mas karamihan na bumibili ng mga pang sports na lalo na dyan nga sa mga KLX is itong itim ang gusto nila. Actually itong brand na hawak-hawak ko is TSR. So magandang brand ito siya. At mapapansin nyo mga ka-antrep, itong pang KLX, ang laki ng butas niya, no? Yan. Laki ng butas sa gitna, pero apat lang din ang butas ng sprocket bolt niya. Ayan siya. So, ang pinakamabentang tip nito mga ka-antrep or yung ngipin nito, yung laki ng sprocket nito is yung mga 42, 44, 45. Yan yung tatlong number na yan. Mas madalas na maraming bumibili ng number na 42 at 44. Okay? So, next mga ka-antrep is ito naman pong rear sprocket ng pang HD3, di ba mga Kawasaki. So, kapareho niya po is X4, GP125, HD3, at yun pong mga Euro na ditangke, yung mga 125, 150 na mga Euro, yung halos kaparehong brand ng or kaparehong itsura ng Honda BMX or ng Rusi. Kasi ito po yung rear sprocket na kakasya sa kanila or yung ginagamit nilang rear sprocket, yung pang HD3. So, kapag umorder po kayo, sulat nyo lang HD3, halimbawa 5 pieces rear sprocket HD3, kasi kapareho niya na yan yung GP125, X4, HD3, at saka Euro. So, order kayo nito mga ka-antrep, lalo na kung maraming mga Euro doon sa mga lugar ninyo, mga Euro na ditangke, kasi ito yung rear sprocket nila. Although, bihira na yung mga HD3 na mga original, X4, ganun GP125, pero para sa mga Euro, kaya kailangan nyo po itong ibenta sa inyong mga stores. Next mga ka-antrep is ito pong rear sprocket ng mga pang CB125. Ito yung mga Honda po na CB. Ayan. So, sa pang CB, meron pong sprocket na ganito lang, yung bilog lang siya, tapos may butas, apat na butas. Ganun din para sa gitna niya. Ayan. At mayroon din naman yung may kasamang parang housing niya, yung ganito. Ayan. Ano siya. So, kapag mayroong bumibili na gusto nila yung may ganito, yan, meron naman yung ganito lang. Yan, mahal kasi kapag may ganito pa, oh. Ayan, medyo mura itong ganito lang, yung walang kasamang housing niya. So, depende na po sa inyo kung mag-purchase kayo ng may ganito or ganito lang. Pero kung wala namang mga CB125 sa inyong lugar, mga wala masyado, so sa mga nag-umpisa, kahit hindi na muna siguro kayo mag-purchase ng mga pang CB. Kung mga ilan lang din. So, mas invest nyo na lang doon sa mga mas maraming mga motor na pwedeng bumili sa inyo dahil maraming motor ang mga gumagamit kagaya ng mga pang TMX, yung ganyan, yung mga pang HD3, kung maraming mga Euro sa inyo. Yan. Okay? So, next mga ka-antrep, last but not the least is ito pong mga pang Smash 115. So, magkapareho lang po ang rear sprocket ng Smash 115 at saka yung mga Raider 115, yung mga Suzuki na yun. Kasi yung mga Raider, may mga Raider po kasi na 6 ang butas niya. Pero itong mga pang 115 is ano lang, 4 lang ang butas. Magkapareho lang sila ng Smash 115. Ayan. So, ito ibang design lang siya kasi ibang brand. And then ito, iba lang din ang design. Simpleng design kasi iba din ang brand. Alam mga ka-antrep, sana tayo ay may nabigyan ng bagong idea or kaalaman, konting kaalaman tungkol sa mga rear sprocket na pwede niyong simulan or unahin yung ibenta sa inyong mga shop, inyong mga store, yung mga fast moving. Kung ano po yung maraming mga model na motor doon sa inyong lugar na na-observe ninyo, yun po yung unahin ninyo. At yung mga fast moving na numbers na nabanggit ko kanina, pwede yung pagmuna ng idea or depende doon mismo sa inyong location, doon yung ma-observe ko ano ba yung mga fast moving na items. Pero much better, each number, kahit tag-tatlo-tatlo lang, meron tayong available sa atin. Pero yung mga fast moving numbers, lalo-lalo na yung mga pang PMX, mga pang XRM, mga pang wave, kasi mabenta talaga, lalo-lalo sa probinsya, yung maraming mga ganong klaseng unit ng motor na sinabi ko kanina ng mga model is kayo mag-invest kaysa sa doon sa mga bihira lang naman meron sa inyong lugar na mga unit or mga model ng mga motorcycle. Tanong po kayo or may suggestion, comment nyo lang po sa baba at sasagutin natin or gagawin natin ng paraan kung kaya ko po sa abot ng aking makakaya. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, click nyo na po yung subscribe button at huwag nyo pong kalimutan ang notification bell para notify po kayo palagi tuwing may mga bago tayo na-upload na video. Pakihit na rin po ang like. Thank you. Bye!